Biyahero, may bagong campsite kaming nadiskubre sa Tublay. Raw, mura at sobrang ganda. Sa daan pa lang talagang mapapawaw ka na sa tanawin. Sunset, sea of clouds at dami pa ng activities. May mga bagong gears pa akong ipapakita. Pero ang pinaka-exciting, iba talaga ang vibe kapag nandito ka. Tara, sama ka sa adventure na ito. At bawang kwento sa ilalim ng araw, sa lamig ng gabi, tawanan at dasal, walang inaala. Isang mapagpalang hapon mga behero at welcome back sa ating YouTube channel. Andito tayo ngayon sa may La Trinidad, Benguet. At meron tayong pupuntahan na isang campsite. So bago lang to, papakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. Kasama natin ngayon, MJS Adventures. Mamog na dito sa kinalalagyan natin. Nasa La Trinidad pa lang tayo. So ito nga palang mga behero, 1 hour lang yung biyahe from Baguio. So malapit-lapit lang sa Baguio yung pupuntahan nating campsite. Kanina nakikita pa natin yung mga flower farms sa baba, pero ngayon hamog na lang. Welcome Tublay Municipal Hall. Dito na tayo ngayon sa may Tublay mga behero. Ayan yung Municipal Hall nila. Ito yung toll gate ng Baguio to Bontoc Road. Bali dito tayo sa left pupunta. Yung diretso niyan pupunta ng Atok, Benguet. Alright. So yan, paglagpas ng tulay mga behero, liliko tayo dito sa right. Ayan, yung Suyok Pozos Asuncion Montes Snapshot Daklan Church of Christ. Ang dami kong binasa. Parang wala doon yung lugar. Ayan, so turn left to Banayakio Daklan Church of Christ. So sana wala tayong masalubong. May nasalubong tayo, pabalik tayo dun sa kabila. Pabalik ulit tayo dun sa junction. Wow, ganda dito mga bahero. Ooh, malamig nga yung spot. Wow. May pine trees na. Dito na tayo ngayon sa spot. Ganda. Yeah, ito. Pasok na tayo. Welcome to Abong ni Tombilao. Wow, sunset pa. Pagdating namin sa spot, sinalubong kami ni Sir Jess, ang mismong may-ari ng lugar. Tahimik siyang umiti habang tinuturo sa amin ang paligid at doon ko na-realize kung gaano ito kalawak. Saktong papalubog ang araw at sa ilalim ng gintong liwanag, lalo pang gumanda ang tanawin. Ang daming spot na pwedeng pagpilian. May safe, may scenic, may komportable. Pero kami, alam niyo na, pinili namin yung pinaka-raw, yung tipong wala kang ibang maririnig kundi hangin, kawayan at mga insekto. Magsisigaw tayo mga bero para mawala yung mga insekto. Meron tayo dito ang luncheon meat. So ito yung magiging ulam natin. Tapos lalagyan natin ng seaweeds. Outfit check mga behero. Pinagandaan ko talaga yung mga niknik pero ngayong gabi wala naman na sila. Kaninang sunset naglabasan sila, may mga nangagat sa akin, so naka-doble tayo. Tapos meron tayong balaklava para yung tenga natin maprotektahan.
Hindi ko na tinanggal. So mukhang comfortable naman na magluto kahit nakaganito doble-doble. Dahil malamig naman dito sa spot natin. Ayan. Ganda. So hindi tayo kakagatin ng niknik. Pero yung kasama natin. Ayan, pre. Hindi ako kinakagat ng niknik eh. Sana all. Ewan ko, naghanap pa ng niknik ngayon eh. Oh. Pwede ako agatin. Hanap na yan. Naka full gear tayo, tapos yung kasama natin hubot-hubad lang sa likod. Ano, di niniknik. May mga tao lang talaga nalapitin ng niknik, no, mga behero. Ewan ko ba't paborito kami ni Direk nakagatin ng mga niknik. Pero yung mga kasama nating iba, hindi. Check. Uy, luto na ang ating kanin. Uy. Yung dibanag ng buhay. Ayan, kain na tayo mga behero. Luto na ang ating pagkain. So masarap-sarap yung mga ulam natin ngayon. Pre, tak. Pre. Ganda ng pagkagawa. Grabe yung outfit mo, guys. Parang biglaan lang sasabi niya. Tara guys, maghanta tayo guys. Yan guys, nauli tayo ng baboy ramo guys. Headshot natin. Headshot guys. Alright, so mga behero, maraming salamat nga pala sa Temu dahil nakakuha tayo mga free items gamit lang yung code na to. Ayan, so tignan natin kung ano yung mga laman ng bag na to. So ito nga pala mga behero, itong bag na to kasama sa nakuha natin. So ito ay 66 liters na Moto Wolf. Kasya na dyan yung mga gamit na dinadala natin sa camp. Meron din tayo ditong 28 liters na saddle bag. Magkabilaan to na 28 liters. So ito yung nilalagay sa gilid ng motor para paglagyan ng mga iba pang gamit natin kung sakaling kulang. Ayan. Siyempre meron din tayo dito bag. So ito organizer naman, lalagay natin dito yung mga lutuan natin, lahat ng mga gamit natin sa pagluluto. And siyempre mga condiments dito natin nilalagay. And meron din tayo dito automatic inflatable foam pillow from Nature Hike. So ito automatic inflatable, hindi mo na kailangan bugahan. Pagkalabas lang ng bahay niya is pwede mo na siyang unanan. And syempre itong suit natin ngayon, itong pants and itong hoodie ay galing din sa Temu. So hindi na tayo makakagatin ng niknik mo behero. Niknik proof. Ayan, ginamit natin ngayon. And maganda rin siya pag ganitong mga malamig ang panahon. At kung gusto niyo yung mga ganitong items mo behero, lalagay ko yung link sa description pati na rin yung code ko. Okay. Happy birthday, pre. Yo? Sige. Sure ka? Oo nga. Hingin ko pala sana sa iyo. Hindi, talagang matagal na natin itong binili talaga natin yan para kay MJS. Ayo. Ito naman siyang bag. Ayan, 66 liters. Late birthday gift. Grabe ka naman, pre. Gusto ko may iyak, pre. Gusto ko may iyak, pre. Hindi, sabi Ayan, ko black and yellow. Sabi niya black and yellow gusto niya. Oo nga. Sabi ko. Ano aanin ko yan? Dalawa na bag ko, pre. Wait lang kasi mayroon akong pan kanina sa isip ko nung nakita ko kanina. Oh. Nasa motor mo. Sabi ko, ba't niya kaya gagayahin yung gusto kong Moto Wolf na kulay? Sabi ko, ay okay lang. Hindi naman na magbibili mo. Hindi ka talaga bibili, pre. Binilan na kita. Pero salamat, gagi ka. Ano saan? Saan? Salamat. Salamat sa Temu. Ayan. Dahil kay Thank you. Temu, may free isdos na ganito, tapos binigay niya sa atin. Di, pero nga seryoso. Oo nga. Kaso na yung pati Okay na yung ako doon sa cabinet mo Pino, dyan, pre. pre. Hindi okay na Tanong yan. sa'yo, pre, mas malaki. Hindi okay na yan.
Mas marami kang gamit kaysa sa akin eh. Alam mo ba, in-add to cart ko yan. Akala ko 40 liters. Maganda yung 66 wala. Pero 2 inches lang yung kanyan. Mas maganda yan kasi mas madali mong i-cook. Pero ito yung mga gamit natin from Temo. Thank you so much. Ito yung gusto ko dito. Yung foam pillow. Itong foam pillow mga behero from Nature Hike. Try natin. Yung ganito siya kalaki. Tapos bubuksan lang natin yung outlet. Ayan o, humihigop siya ng hangin. So unti-unti ang mag-inflate kahit hindi mo hipan. Ayan. So kapag okay ka na dyan, pwede mo nang isara. Meron ka ng unan. Instant. Lambot pa niya. Memory foam ang gamit dito. Isa pang ma-appreciate nyo dito mga behero, meron silang libreng tubig. Ayan, so may lababo rin. Pwede tayo makapaghugas ng mga pinagkainan, mga hugasin. So 200 pesos lang mga behero. Sulit. Tulog na rin tayo mga behero and see you guys tomorrow. Ililibot ko kayo dito sa napakagandang campsite na to. Another night, another shadow on the wall. Counting scars, pretending they don't hurt at all. Streets are empty, but my mind is wide awake. Good morning everyone. Napakaganda ng tulog natin. Dahil syempre meron tayong unan from Temu. So hindi sumakit yung ulo at bandang leg natin ngayon. Kalambot. Ito na yung anti-nick-nick outfit natin from Temu. Tinatablan ka na rin, Nick pre? Tinatablan ka na rin? Kala ko ba di ka tinatablan, pre? Try ko lang, parang kinakagat ako eh. Ito bago nating na-discover. Hindi ko lang kung effective bite block. Ano? May mga kagat, namumula na. Nakabalot na ako eh. Alam ko na tong mangyayari. Iba kasi yung epekto ng kagat ng nick-nick sa akin, mga tagal gumaling talaga. Mas maganda pang kagatin ka ng lamok kaysa sa kagat ng nick-nick. Kasi talagang months ang inaabot sa ibang tao. Kagaya sa akin, months talaga siya bago gumaling. So, spray, yung bite block, off na deep wood spray. So, yun yung mga in-spray natin. So, marami rin mga nagsasuggest ng mga oils. Pero hindi ko pa na-try. Ayan. So, ito na yung ginawa ko. Nagbalot. Ganda oh. Tapos naka-sleeve pa ako dyan sa loob. Ewan ko lang talaga. Kahapon kasi mga behero, nung ito lang yung gamit ko, kinakagat pa rin nila. Nangangati pa rin yung kamay ko. So ginawa ko ngayon, meron akong hoodie, pinatong ko. Maraming klase yung nick-nick. So yung mga nick-nick dito sa Highlands, mas matagal daw gumaling yung kagat nila compared sa mga nick-nick ng Lowlands. Ayan. And yung mga nick-nick, usually nagbabahay yan sa mga sandy areas, katabi ng mga ilog, dagat. Pero ewan ko bakit merong mga napupunta sa bundok. Siguro yung ilog sa baba, may mga nick-nick. So yung area na yon na sakop ng ilog is pumupunta rin sila, kagaya ng kabundukan na
pinalalagyan natin ngayon. Kaya may mga niknik. Breakfast na rin tayo mga behero. At mamaya ililibot ko kayo sa napakagandang campsite na to. Siyempre meron tayong Milo. And yung pita bread natin na may apple. So apple pie. Kakatapos lang natin mag-breakfast mga behero. Bababa naman tayo dun sa gubat na sinasabi ni Sir Jess kahapon. Pwede rin mag-spot dito mga behero. Kapag gusto na talaga ng sobrang raw. Wow. Ganda mga behero. Dito tayo galing. So parang paikot lang tong trail nila. Dito mga behero, malawak din na area. So maganda rin dito mag camp. Meron pa dyan sa baba. Pero dito kasya timtiwalag. Direct. Let's go. Pasukin natin tong bahay kubo. Meron sila dito parang mini museum. Ito kinuday, isang traditional way of preserving meat and smoked meat. Ito mga mangkok, kutsara na gawa sa bao. Ito rin clouds were believed to be from the smoke of a forest fire that blazed for a month. The smoke was described to be all over earth. Yan, yung mga kwento, paniniwala ng mga kapatid natin dito sa Cordillera. Meron sila ditong archery. Meron silang view deck. Akit tayo. Ito. Mga sungay ng kalabaw. Saka mga balat ng baka. May typewriter. Ito yung kanilang view deck. Wow! Ganda, tanaw nyo yung mga kabundukan. Mga gongs, baskets, bags. Ito yung play area nila, playroom. So, ayan, may mga Jenga, chess, pool, syempre, and darts. So, lead bullseye lot mo pero talunin natin sa MJS. Pula. Partida kahit iwan natin yung isa. Pala kasing tisa yung kanina kaya sumabit. Uy! Uy! Ano na pre? MJS. Sa 200 pesos yung mga behero, meron na kayong pool. Lahat ng mga laro dito pwede nyo laruin. So, ewan ko lang hindi nyo pa masulit. So, pa sa maganda sa campsite na to mga behero, meron silang CR. So, isa lang din naman to sa mga kailangan pag sa campsite. So, ito yung pang lalaki. 3 cubicle. And meron din washing area. Siyempre dito mga behero, meron din pang babae. Itong side na to. Ayan. Same lang din, 3 cubicles.
Tapos meron ding lababo. Ayan, kung maglilinis, magluluto kayo, kailangan yung tubig. May tubig po dito. Ayan. And may ihawan din. So ganda mga behero. Halos lahat ng kailangan mo sa camping andito na. So kung gusto nyo rin ma-experience yung campsite na ito mga behero, ilalagay ko na lang yung page nila. Ito yung page nila, kontakin nyo na lang para makapag-book kayo. At syempre ma-accommodate kayo ng maayos. Ganda ito mga behero, solid na experience natin. Tsaka ang daming activities na pwedeng gawin. Mag-enjoy kayo for sure. Pwede sa mga bata, pets are allowed as well. And pwede rin sa mga sasakyan, motocampers. Prove. Sa lilim ng punong tahimik, kwentuhan, tawanan, walang pasakit. Hanging sariwa, dalay siya, mga yapak natin sa lupa. Ayan, so install natin tong saddlebag natin dun sa ADV kay Kali. Kali 28 liters yan from Temu. Ganda. So hindi na natin kailangan na buksan pa yung main bag natin. Yung mga gamit natin na kailangan natin yung easy access, lalagay natin dito. So waterproof yan, 28 liters. And marami nagtatanong kung sasayad ba siya sa tambucho. Dito sa ADV hindi naman, laki ng clearance mo pero 28 liters. So wala ko ditong side pannier bracket. Yan, wala akong saddlebag bracket dyan, pero okay naman siya. Ganda. So from Temu lang din yan. Sa mga gustong mag-order mga behero, lalagay ko yung code ko sa description and i-maximize nyo. Ayan, maganda tong product ng Temu. Ayan, ito Motowolf. Ito nga pala yung isang malawak na spot. So kahit kaya dito, motocampers and car campers, pwede nyo ibaba yung motor nyo or sasakyan nyo dito. Dyan lang naman yan along the way. Tapos ito yung view nyo. Kita nyo dyan yung sea of clouds, sunset. Dyan na. Tapos may mga ilaw rin ito mga behero. Ayan, may mga solar panel. Mga behero, maraming salamat sa pagsama sa amin. And sa mga gusto mag-booking dito, ilalagay ko na lang sa description yung contact nila Sir Jess. Ayan, so maraming salamat mga behero. Ganda ng spot na to. And as always mga behero, God bless and peace out. Mga yapak na pagod na sa sementadong daan, tila ba may humihila palayo sa kainian. Bit-bit ang bigat ng mundong di maintindihan. Sa bawat paghinga, hinahanap ang kalayaan.